Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Mga tugpahanan sa United Arab Emirates hinay-hinay nang mibalik sa operasyon. Samtang supply sa lana ug bugas sa probinsya sa Sugbo nagpabiling stable bisan sa kagubot sa Middle East. Paggamit sa kawani sa Traffic Enforcement Unit sa gi-impound nga motorsiklo, imbestigahon. Duha ka mga motorsiklo nagbangga sa lungsod sa Tambuelan. Usa patay, laing duha na ango. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabalias Tikling. Kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, mga tugpahanan sa United Arab Emirates anam-anam ng giablihan alang sa mga turista nga buot mamalik sa nagkadaiyang nasod. Nagmatngon hinuon ang Philippine Consulate aron kalikayan ang pagpunsisok sa mga mopahimo sa repatriation. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Anam-anam ng giablihan ang mga tugpahanan sa United Arab Emirates aron i-accommodate ang moabot sa 20,000 ka mga biyaherong gilangkuban sa mga turista gikan sa nagkalain-laing mga nasod. Apil na ang Pilipinas. Kini aron makalingkawas o makapauli na nga mas luwas samtang wala pa nagkagrabe ang gubot karon sa Middle East. Matod sa General Civil Aviation Authority sa Abu Dhabi nga kabayan lang kini sa gihimong exceptional flight operations sa ilang mga airports. Magdepende lang kini sa schedule nga gihatag sa mga airline companies bahin sa lain-laing mga padulngan gikan sa Middle East. Mong gidambagan si Aviation Authority didto sa tanang mga pasahero nga bantayan ng flight advisories aron mas mapangandaman pa ang pagpauli. Giango pinuon kini sa konsulada sa Pilipinas dito sa Dubai ang nimong lakang sa UAE Aviation Authority alang na sa mga Pilipino. Dugang pangtambag gikan sa konsulada nga magmatngon sa pagbiyahe karong kalkulado na ang mga lakang tali sa US-Israeli forces ug Iran silang gera. Matod sa Philippine Mission sa Dubai nga si Consul General Ambrosio Brian Enciso III nga igo lang silang magmatngon sa partial reopening aron kalikayan ang posibleng kagubot sa higayong mo repatriate na ang ubang mga Pinoy. Gikan sa kapin usa ka libo ka mga Pilipino sa Middle East nga buot nang mo repatriate, nagagikan ang 586 nini sa Dubai, subay sa tumang kabalakang naangkon sa mga kabanay dinhi sa nasod, subay sa napadayong nga gyera. Gian Navarro, CCTN News. Supply sa lana ug bugas sa probinsya sa Sugbo nagpabiling stable. Apan adunay pasidaan si Gobernador Pamela Baricuatro sa mga mupatuyang sa pagpaburot sa presyo. Ang kasayuran hatod ni RV Veloso. Nagpabilin nga stable ang supply sa lana ug bugas sa probinsya sa Sugbo taliwa sa nagpadayong tensyon sa Middle East. Kini mo'y gipasalig ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Apan bisan pa niini daghang mga manindahay ang giingong mipatuyang sa pagpaburot sa presyo sa mga gibaligyang basic commodities, ilabi na sa bugas. So na lang din yung mga retailers who are taking advantage of the price of the prices in the Middle East now. Nag-increase na sila prices of rice. But watch out
because we are monitoring you and we're urging you, please do not take advantage of the situation because we really run after you if you do so. Iyang giduga nga pipila ka mga lakang ang gihimo sa Kapitolyo aron paghatag og alibyo sa posibleng epekto sa economic fallout tungod sa giyera. Aron masiguro ang seguridad sa mga Sugboanon anaa sa maapektadong lugar, nakig-alayon na usab ang Kapitolyo sa national government agencies ug galing gikinahanglan ang pag-repatriate kanila. Ang mga different agencies regarding this sa atong mga assistance for those returning OFWs. So we were making plans for this one. Finalizing sa May sa mga plans. But we will tell you in a matter of time. RV Veloso, CCTN News. Gimando ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga banhawon sa mga lokal nga kagamhanan sa probinsya sa Subo ang kaugalingong Price Monitoring Councils. Kini aron masiguro nga ma-monitor ang mga presyo sa nagunang palaliton dinhi sa Sugbo. Apil sa tahas niini ang pag-develop og mga programa alang sa pag-stabilize sa presyo sa mga palaliton, price analysis, price and supply control, compliance monitoring, ocular inspection, consumer protection, pagduso sa mga reklamo sa mga konsumidor o pagpatuman sa price coordination sa mga tindahan. Giawhag ni Baricuatro ang mga mayor nga musunod sa mao nga lagda, pagsiguro nga dili maglisod sa palaliton ang mga Sugboanon. Nakaalerto na ang Cebu City Government sa posibleng epekto sa krisis sa kalibutan tungod sa naitabong gubot sa Middle East. Gilauman ni Mayor Nestor Archival ang pagsaka sa presyo sa mga palaliton, pletehan ug uban pa tungod sa nagkamahal nga kantidad karon sa petroleum products. Tungod niini, gitahasan ni Archival ang mga department heads nga limitahan ang paggamit sa mga government service vehicles ngadto sa labing mahinungdanong tuyo. Dugang pa sa mayor nga mudako pa usab ang gastuhanan sa mga pagpatubil sa mga truck aron paglabay sa basura ngadto sa kalungsuran. Naninguha hinuon ang mayor nga mapanalipdan pa ang pondo sa dakbayan aron magpadayon ang batakang serbisyo taliwa sa gipangandamang krisis. Siyudad sa Mandawi magdaginot sa konsumo o produktong petrolyo. Ang departamento giawhag sa pagminos sa mga dili importanteng lakaw o biyahe. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nag-andam ang syudad sa Mandawi og mga lakang aron maminusan ang konsumo sa produktong petrolyo sa mga sakyanan sa gobyerno. Gikatakdang ipagawas karong adlaw ang kamanduan ni Mayor Tadeo Junki Uwano. Pag-awhag sa tanang departamento sa paghimo og action plan kung pila ang mahimong madaginot o pagkunhod sa paggamit sa lana. Giawhag nga kung mahimo nga maminusan ang dili mga importante nga biyahe o lakaw. For example, mingon sila nga nasla activity dito sa daan bantayan. Pwede ba diri nila nas Mandawi? That is an example. Ang pagdaginot subay sa nagkataas nga presyo sa litro sa produktong petrolyo diin gikabalakan sa Department of Energy nga posibleng mosaka sa 7 pesos ngadto sa 10 pesos kung magpadayon ang tensyon sa Middle East. Hinuon giklaro sa syudad nga walay apil ang mga importanteng serbisyo sama sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o operasyon sa kapulisan. Except kani mga, of course, ambulansya, essential services sa CDRMO, sa police. But all others will have to follow the direction nga ipakat. But konsultaon lang namo sila. Okay. Di sa ta pwede, ningon sa lang mayor, di man sa pwedeng abrupt na mukat niya, na mo suffer nga mga services or activities sa mga departments. Samtang gikatakda usab ang paragtigom sa Local Price Monitoring Council paghisgot sa posibleng epekto sa nagpadayong tensyon sa Middle East. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mipasalig ang Metropolitan Cebu Water District nga maminusan ang pag-usik sa non-revenue water dungan sa pagpabago sa ilang mga infrastruktura. Subay kini sa kabalakang naangkon sa grupong Cebu Electricity Rights Advocate bahin sa dakong pag-usik sa tubig. Planong kuhaan sa MCWD og 25% ang ilang non-revenue water ning tuiga ug 20% sab sa tuig 2027. Pasabot ni ini makadaginot sila og 109 million pesos sa tuig 2026 ug 335 million pesos usab sa sunod tuig.
Giklaro sa MCWD nga dili abagahon sa tanang mga konsumidor ang mga nausik nga tubig ug malikayan kini pinaagi sa pagpaayo sa mga tubo ug paglikay sa kawat sa mga water meters. Mosunod, paggamit sa kawani sa Traffic Enforcement Unit sa gi-impound nga motorsiklo, imbestigahon. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga OZONMED doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, wala, tagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. OZONMED Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Rinhilang sa CCTN Channel 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lanchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos.
150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now! Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sumpila ka, Dria! Ay, paginarte! Tagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang masakitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan man. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, hipi sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo, mimando og investigasyon sa gingong sakop sa Traffic Enforcement Unit nga nasakpang migamit og giembargo nga motor. Nahimo nga sumsuman karon sa social media ang paggamit sa maong motor human nasuta nga gitauran og bura-bura. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. May pagawas dahil ng kamanduan ng hepe sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo nga si Police Colonel George Ilanan sa mga investigador pagsusi sa mikatap nga hulagway sa social media. Din makita ang usa ka personnel sa Traffic Enforcement Unit nga nagmaneho sa usa ka motorsiklo nga dinakpan tungod sa pagtaon nini sa illegal nga muffler. Matud ni Ilanan nga human nila makita ang nag-viral sa social media, iya dayon nga gipasusi ang mga pasangil aron masayran kung tinuod kini og hangtod karon nagpaden pa ang investigasyon. Tinguhan ni Ilanan nga ang makuha nila nga kasayuran miagi sa tinud-anay nga investigasyon. Giawag usab sa police official ang tag-iya sa mga motorsiklo nga morosog formal nga reklamo aron mahatagan usab og kahigayunan nga matubag sa hingtungdang police personnel ang mao nga pasangil. Ongoing pa ang investigation. Yeah, dayon atong gi-consult, atong gihangyo ang atong complainant to file the formal complaint. O file lang siya sa formal niya complaint so that matubagsad sa hingtundan in a proper forum. Sigon sa gipost sa social media nga ang mga motorsiklo ginakop sa taga TEU alas 2:30 sa hapon nitong Sabado sa Southern Properties o gidala kini sa ilang buhatan og giisyuhan og temporary operators permit apan nakugang na lang kini. Yan ang pagkadomingo Marso 1, 2026 nakita na niya sa social media nga ang iyang motor gimaneho na kini sa usa ka pulis nga dunay marka sa ruyo sa vest nga TEU. Nakapangutana siya nga mamahimo ba di ay nga maggamit sa pulis aga na impound na nga motorsiklo ug mihulga kini nga mapasaka sa og kaso. Usa sa mga personel sa TEU nga dili lang magpaila mitugan nga wala gamita sa personal nga katuyuan sa pulis ang mao nga motorsiklo. Matud niini nga gimanduan ang ilang buhatan nga ihatod ang tanang nga na-impound nga mga motorsiklo nga dunay violation sa illegal muffler ngadto sa kampo sa Cebu City Police Office. Ang mga nadakpan sa Cebu City Transportation Office dito usab gipanghatod sa CCPO aron usahon na sa pagpasakay sa ELF nga may mohatod niini sa impounding area. Walay kamaturan matud pa ang mao nga pasangil sanglit ang tanang sakop sa TEU do na matud pay isyu nga motorsiklo nga iya
enerhiya sa gobyerno. Sa wala pa kinindalha sa kampo sa CCTO, nakablatter sa matod pa kini nga nagpamatuod nga lehitimo ang pagbalhin sa maong na-impound nga motor. Arnold Bustamante, CCTV News. Gihingusgan sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi ang ilang operasyon Batok Counterflow. Moabot sa 29 ka motorista ang naisyuhan og citation ticket karong adlaw. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Alas 7 kaganinang buntag, gipahigayon sa sakop sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kung team ang Operation Counterflow. Moabot sa 29 kasakyanan ang na-flag down sa JP Rizal Street sa Barangay Basak, sagad mga motorsiklo. Usa ni ini ang na-impound tungod walay lisensya ang driver. Kuan ba katong panalitan pa southbound man eh. Pa southbound sila nya. Are sila moagi sa northbound lane ba. Nya ang kini sa taong mga sakyanan tos northbound lane, siyempre ma-compromise ba? Kay delikado biya gyud nasugaton ka. Ang mga driver ang naisyuhan og citation ticket kalapasan sa counterflow o reckless driving. Ang penalty moabot sa 4,000 pesos. Giawag ang mga driver nga magpabilin sa ilang lane ug kanunay motuman sa lagda sa trapiko aron maminusan ang disgrasya. Ingon man gud nga ako dining hingusgan gyud kaning counterflow ba kay mao gini sagad gyud sa mga hinungdan aning mga aksidente, mga road rage kay mga way buot ni mga motorista ba nga mga kanang musugat gyud. Gihingusgan pagbalik sa team ang ilang operasyon batok pag counterflow tungod na matikdan nga nagkagara og nagkadaghan ang mo-overtake. Mary Rose Sagarino, CCTV News. Mga opisyal sa Sugbo naninguhang maggamit ang ilang katunan sa nahimong pagbisita dito sa Japan sa miaging semana. Gikan kini sa mga responsableng paglabay sa mga basura hangtod na sa pagtabaton o waste to energy facility. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sudso sa kasimana, gibisitahan nilang Cebu Governor Pamela Baricuatro o Cebu City Mayor Nestor Archival ug ubang mga opisyal ug business sector. Ang pipila ka mga dapit sa Japan, nakatunan nila ang mga best practices dito sa Tokyo ug Yokohama diin. Gipatuman nila ang pagbalanse sa kalambuan o pagpanalipod sa kalikupan ubos sa gitawag nga circular economy. Nabulahan si Archival human malakip ang Cebu City sa mga founding members sa Asian Circular Cities Declaration. Nakita niya nga epektibo ang striktong waste management dito sa Japan diin gilain-lain ang mga matang sa basura nga iglabayay. Sumapa ni Archival nga kayang ipatuman diri sa Sugbo among sistema aron maminusan ang ihap sa mga basurang ilabay ngadto sa landfill o sa ubang pasilidad. Hindi kayo nakita nga hugaw, hindi kayo nakita nga waste. So these are things nga atong natanaw nga angay natong pag-tanawon as a model. Hinoon abli ang mayor sa pagbaton og waste to energy facility aron dito na ihipos ang mga basura ug magamit isip alternatibong tinubdan sa kuryente sa mas luwas nga paagi. Susama usab ang nakita ni Baricuatro bahin sa mga pasilidad sa Japan. Bukas sinuon si Baricuatro sa posibilidad nga magbaton og partnership sa Japan aron mahimutang ang waste to energy plant sa kalungsuran uban ang private sector. So we're just finalizing plans and looking into locations. But really, we were ahead of things. No? So this is something that we have to prepare for in the future. Usa lang ang common denominator nilang Baricuatro ug Archival bahin sa malampusong waste management dito sa Japan. Alang nila mas mayo kung sa sayo pa lang nasugdan ang maong inisyatiba dinhi sa Sugbo gikan sa disiplinadong paghipos sa basura hangtod na sa katukuran sa mga pasilidad. Kini aron di na mausab ang nasinating krisis human nga nahitabo ang pagdahili sa mga basura sa Sugbo niadtong Enero. Ang istorya ko nila, it took them about 20 to 30 years pag-educate sa mga tao. Now, kita, I would say na it will be successful, but it should start from now. I'm really amazed that even the facility nila is in the middle of the city. You know, na magaling sila yung facility dito na within a residential area. So, high-tech na tayo. There's no environmental repercussions na since it's in the city itself. Ian Navarro, CCTV News.
Nakaipos ang City Meat Inspection Service sa siyudad sa Sugbo og kapin 223,000 pesos nga kinitaan gikan sa mga permits niadtong Enero 2026. Mas dako kini og 42,000 pesos itandi sa 180,000 pesos nga kita niadtong Enero tuig 2025. Nakuha ang maong kinitaan gikan sa mga manindahay og lechon, mang-ihaway og karne og meat vendors diin pangayuan sila og permiso gikan sa buhatan. Samtang naprobahan sa Meat Inspection Service ang 237 ka mga permit approvals gikan sa tanang mga meat establishment sa Dakbayan. Padayonon sa maong buhatan ang monitoring sa permit collections aron masiguro nga hinlo og pinasubay sa mga lagda ang baligyang karne. Nadawat sa Lapu-Lapu City Police Office ug ubang mga buhatan ang mga bag-ong police outpost og drones aron pahugtan pa ang seguridad sa palibot. Nangunay si Mayor Cindy King Chan sa pagtunol sa 23 ka mga police outpost o kadagkuan sa PNP og i-deploy kini sa nagkadaiyang dapit sa syudad. Matod ni Chan nga nangaraan ang mga police outpost sa uban nga mga dapit sa mainland ug sa Olango Island mao nga gikinahanglan kining ilisan og bag-o. Gihatagan usab sa Police Advisory Council sa syudad ang duha ka mga drones ngadto sa PNP aron maggamit sa subsob nga monitoring batok sa krimen. Samtang nadawat sa PDEA, Lapu-Lapu City Hospital ug uban pang buhatan sa LGU ang mga bag-ong sakyanan nga magamit sa ilang paspas nga pagresponde ngadto sa mga tabangunon. Nakita sa House Committee on Justice nga paigo og undanon ang duha ka mga impeachment complaints batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Kini mao'y reklamo nga giduso nilang Father Bong sa Balya ug Attorney Nathaniel Cabrera nga giendorso sa pipila ka mga kongresista. Uyo ng 54 ka mga kongresista, usa lang ang misupak ug walay abstain sa maong mga impeachment complaint. Si Quezon City Representative Bong Suntay lang ang bugtong nibotar aron supakon ang maong reklamo. Gipasanginlan sa mga reklamante si Vice Presidente Duterte og pagpangbudhi sa nahimong pagsalig sa katawhan gumikan sa giingong pagpangawkaw sa panudlanan og hulga ngadto kang Presidente Bongbong Marcos. Gitataw ni House Justice Panel Chairperson Jervil Luistro nga wala sila ng hukom sa sayo pa lang bahin sa gidangatan sa pagdumala ni Duterte. With 54 votes in the affirmative, 1 in the negative, and 0 abstention, the chair declares the sufficiency in substance of Sabala et al. Impeachment complaint. So ruled with 54 votes in the affirmative and 1 vote in the negative with 0 abstention. The chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. Mosunod, duha ka mga motorsiklo nagbangga sa lungsod sa Tambuelan. Usa patay, laing duha na angon. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
ma'am, na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown. And I don't think you're right to put him down. Since I kiss me, love you live so wide. The things that bothers me is different, I can find. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Don Pedro Cui, tubong barili Cebu, ug nataw niya to Pebrero 22, 1845. Nagtunga sa Seminaryo de San Carlos ug mikuhaw nga abogasiya sa University of Santo Tomas. Human sa hamubong law practice, si Don Pedro Cui nakahukom sa bagahin sa iyang panahon sa pagpanguma sa barili. Siya ug ang iyang igsuong si Doña Benigna wa magminyo. Ang ilang kinabuhi na sentro sa pagtabang sa mga kabus, labi na sa mga tiguang mawa na kapainan o ipasagdan sa pamilya. Nakita ni Don Pedro Cui nga kung siya ana-ana sa kilom-kilom sa iyang kinabuhi ug masulubon bisan pa sa iyang bahandi, unsa pa kaha ang mga tiguang nga nahikawan sa katigayunan ug pagmahal. Kini mo'y nakapaaghat kang Don Pedro ug Doña Benigna sa pagtukod ug bay pahuwayanan sa mga tiguang nga kabus ug pinasagdan. Kini ang Hospicio de San Jose sa Barili. Sa hinapos nga bahin sa iyang kinabuhi, gihatag ni Don Pedro ang katunga sa iyang katigayunan ngadto sa iyang mga igsuon ug ang katunga niini ngadto sa hospicio. Si Doña Benigna gihatag usab sa iyang katigayunan ngadto sa hospicio. Ang Hospicio de San Jose ginagurahan niadtong Nobyembre 27, 1927. Ug hangtod karon, ang Hospicio de San Jose bukas sa mga senior citizens na walay kapainan o sagad kanila na limta ng gani sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Ang Hospicio de San Jose, usa ka buhing handumanan sa taong responsable sa katukuran niini. Siya si Don Pedro Cui. Kadmo sa Subo. Subuano ni. Balik sa ato mga balita, duha ka motorsiklo nagbangga sa kurbadahon nga bahin sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Tabuilan. Usa kanila nakabsan sa kinabuhi samtang angol ang angkas niini ug laing driver sa motorsiklo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang 40 anyos nga trabahante sa usa ka dakong tindahan sa lungsod sa Tuburan human makasugat og disgrasya sa kadalanan sa sitio Giwanon, Barangay Poblasyon sa lungsod sa Tabuilan, probinsya sa Sugbo alas 7:15 sa buntag kagahapon. Ang dead on arrival sa Tuburan District Hospital mao si Cliff Richard Dabun Traso, 40 anyos, trabahante sa DIY Tuburan Branch nga residente sa Purukat, Tugas Magsaysay, Barangay Tabunok sa lungsod sa Tabuilan. Sa investigasyon sa Tabuilan Municipal Police Station, kinibase sa pamahayag sa mga saksi nga nagsubay sa managlahing direksyon ang duha ka
ka mga motorsiklo. Si Traso paingon kini sa lungsod sa Tuburan aron mo trabaho din ang kasniya ang iyang silingan nga si Kevin na Valenzuela, 35 anyo, samtang ang laing motorsiklo nga gimanihon ni Vincent Gikilan, 29 anyo, sa taga Sitio Ilaya, Barangay Putat, lungsod Tuburan, paingon sa poblasyon Tambuelan. Pag-abot sa mga dapit, si Traso may overtake kini sa laing sakinan nga nahimutang sa Blind Curve area o iyang nakasugat ang motor ni Gikilan nga may resulta sila nga panagbangga tungod sa kakusog sa impact nga lagpot ang ganawa ka mga driver sa motorsiklo. Lagip na ang angkas ni Traso nga si Valenzuela. Dali nga gitabang ang mga biktima o gidala sa tambalanan apan nagkabsan gyud si Traso tungod sa dakong nga kadaot sa ulo nga naangko niini. Sigon sa paghiling ni Dr. Muhammad Kaiser Sanaani, ang doktor nga may atiman sa biktima nga nakaangkon kini og traumatic brain injury nga mahinungdan sa iyang hinanalig nga kamatayon. Kasamtangan gikustorya sa Tambuelan Municipal Police Station si Gikilan o giandam na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury and damage to property. Arnold Bustamante, CCTV News. Department of Tourism 7 nakigalayon sa pribadong sektor aron itanyag sa tanang mga turista ang mga adventure sites sa Central Visayas nga angayang bisitahon. Andam hinuon ang maong mga laganan aron dagsaan sa mga turista karong summer season. Ang kasiran hatod ni Gian Navarro. Gipaybaw sa Department of Tourism 7 ang ilang collaboration karon sa pribadong sektor aron ilakip sa offerings ang mga bisitahonong adventure sites sa rehiyon. Ato sa Outdoors 7 Summit nitong nakalabay nga weekend, gilusa dila ang Outdoors 7 Hub diin himuon entero tuig ang pag-promote sa mga laganan. Pinaagi nini, mahimong makatanyag ang mga LGU sa idalit nilang tourist spots nga puno sa kulbahinam og aksyon sa uban. Ang buwan naman ng offering, canyoneering sa lungsod sa Badian diin mahimong i-avail sa partner store ang iyang tour package. Mato di DOT7 OIC Director Jelina Asis Dimpas nga pinagi sa mong partnership, mas mapaduol sa mga adventure seekers ang mga ikadalit nga tourist sites sa Sugbo ug Bohol. So mo ang ilang jump-off point, and then they could join, they could sign up, they could access information kung unsay atong ma-offer dinhi sa Cebu, Bohol, Central Visayas region. Lain-laing adventure spots ang itanyag ngadto sa mga bisita kada buwan, gikan sa tour packages hangtod sa uban pang mga mahinungdanong impormasyon bahin niini. May pasalig ang pribadong sektor nga imong patas ang pag-feature nini aron adunay igong exposure ang uban. Ang unity ani being i-support siya as parang sa mga outdoor community, especially nga these products naghatag pa ning livelihood sa atong mga local kaning communities. Samtang nakaandam na among mga laganan aron dagsaon pohon sa mga bisita karong summer season. Maong nakahigayon og tuki ang mga ana sa tourism sector ato sa Outdoor 7 Summit ang mga sulirang atubangon. Abagan ni noon kini sa DOT7 aron di mahasol ang uban o gimoong mas memorable ang pagbisita sa Central Visayas. So muna, nakik-partner yun ni ato ang mga stakeholders kay para ang ilang mga offerings pwede yun ma-avail sa ato ang mga visiting nato nga mga outdoor enthusiasts. Gian Navarro, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tekling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri Sayri 47.